si Amina Pinagawa. So today I'm going to state the important statement that caught my attention the most. So I have here, first is when he say, kayo ang bayanihang di mababasa sa aklat. So for me, ang pahayag na ito ay tumutukoy sa mga taong tahimik ngunit tunay naglilingkod upang ipagsigawan ang kultura ng Pilipinas. Di man sila sikat o nakatala sa kasaysayan araw-araw, sila ang gumagawa ng kabutihan at sakripisyo para sa bayan. Ang kanilang kabayanihan ay nakikita sa pagtitiyaga, malasakit at paggawa ng tama kahit walang kapalit na papuri. Sila ang mga bayani sa totoong buhay. Hindi nakasulat sa aklat pero nakaukit sa puso ng mga tao ang kanilang natulungan. So, that is my first statement which is caught my attention. And here is the second. That has mas malakas na boses. Yung maliliit na boses, di na naririnig. Para sa akin, it shows na ang pahayag na ito na kapag nangingibabaw ang malalakas at makakapangyarihang tinig, natatabunan ang mahihina at tahimik. Kagaya ng hinaing ng mga IP, di ba? At mga IP student na di natutulungan dahil sa mga issue o problema ng bansa. Sa lipunan, may mga taong may impluwensya at boses na palaging pinakikinggan, yes, habang ang hinaing ng karaniwang tao ay hindi napapansin. Ipinaalaala nito na mahalaga ang pakinggan din ang maliliit na boses dahil may halaga at katotohanan din ang kanilang sinasabi kahit hindi kasing lakas ng iba. Patuloy natin ang ikatlo. Ikatlo ay mga matatanang di pamawalan ng pangarap. For me, ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang edad ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng pangarap. Kahit tumanda na, may mga taong patuloy pa rin umaasa, nagsisikap at naniniwala sa mga mabuting bukas. Pinapakita nito ang katutugan at lakas ng loob ng mga matatanda na kahit marami na silang pinagdadaanan sa buhay, hindi pa rin mawala ang kanilang pag-asa. Ang mga pangarap, isa itong paalala na ang pangarap ay walang limitasyon sa edad at dapat igalang at pahalagahan ang karanasan at pag-asa ng makakatanda. Ang ikaapat ay naghihirap ng di makalimot. Naghihirap ng di makalimot. Ay kaapat ay naghihirap ng di makalimot. So for me, ang pahayag na ito ay tumutukoy sa mga taong dumaranas ng kahirapan ngunit patuloy na nagdadala ng alaala, mga aral, sugat at karanasang humubog sa kanila. Kahit mahirap ang buhay, hindi nila nakakalimutan ang pinanggalingan, mga mahal o mga pangarap na minsang pinaghawakan. Pinapakita nito ang tibay ng damdamin, ang kahirapan ang hindi lang pisikal kundi may kasamang emosyonal na bigat na patuloy na inaalala at hinaharap araw-araw. Ang ikaapat ay ang kultura Pilipino, ang kaluluwa ng Pilipinas. Para sa akin, ibig sabihin nito na ang kultura ang bumubuo sa pagkilanlan ng bansa.
Dito pagkikita ang ating mga kaugalian, paniniwala, wika, tradisyon paano at paraan ng pagkikitungo sa kapwa. Kung wala ang kulturang Pilipino, mawawala ang tunay na diwa ng Pilipinas. Ito ang nagbibigay buhay sa ating kasaysayan at nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at tinaharap ng mga Pilipino. So, how Indigenous People Education or IPED addresses the need of IPs. So for me, Indigenous People Education under DO26 or known for DepEd Order number 26 is important because it shows that education should not be the same for everyone. It recognizes that indigenous people have their own culture, language, and way of life that must be respected. When education is based on their identity, learners feel valued and confident, not ashamed of who they are. I realize that learning becomes more meaningful when it connects to student. Yes. Real experiences and communities life. DO's 26 or Dipit Order number 26 help indigenous learners grow academically while still preserving their traditions and belief. This kind of education does not erase culture, instead of strengthen it while preparing learners for the future. That's all. Thank you.